Nakaluto na po ako, La. Isang takal ng bigas ang sinaing. Pinilian mo ba ang bigas, Harold, apo? Opo naman, La. Gaya ng lagi niyong bilin. Tinahipan ko yung bigas gamit ang bilao para mas madaling humiwalay ang mga maliliit na bato at palay sa bigas. At inihaw ko po ang talong saka nilagyan ng sibuyas at kamatis. Gaya din po ng bilin mo. Tara na po sa pagkainan, La. At maghahain na po ako. Ay, salamat, apo. Maaasahan talaga kita. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Harold. Lumaki at nagkaisip sa Quezon Province. Nang maghiwalay ang aking mga magulang ay mas pinili kong manatili na lamang sa puder ng aking lola na ang tanging hanap buhay ay ang pagtatrabaho sa kuprahan. Napansin kong butas na ang tsinelas mo, apo. Oh, eto ang 20 pesos. Kumita ako ng malaki-laki kanina. Bumili ka ng kapalit niyan, ha? May nakita akong magandang tsinelas sa bayan. Bukas na bukas din ay palitan mo na yan, ha? La, 20 pesos? Pambili ng tsinelas? Oh, bakit? Abay, kulang pa ba yan? Sa palagay ko naman po ay kasya na to. May tindahan naman po ng ukay-ukay sa bayan eh. May napansin akong ukay-ukay din na mga sapatos. Kaya malamang mayroon ding murang tsinelas na mabibili doon. Ayos na to, La. Baka sobra pa po tong 20 pesos. Ngiti na lamang ang sinagot ng lola ko sa huli kong sinabi. Noon pa man ay mahigpit niya nang itinuturo sa akin ang pagtitipid. Na kahit mahaba pa man ang kumot, ay matuto pa rin mamaloktot. At kahit sobra-sobra man ang biyaya, ay matuto pa rin kumain ng sapat lang. Hindi naman siguro sa pinagdadamutan ako ni Lola, pero alam kong mayroon siyang malalim na dahilan kung bakit sobra siyang masinop sa kahit na anong bagay. Kinabukasan din ay lumakad ako papuntang bayan upang mamili ng aming konsumo para sa isang linggo. Mas mainam nang mabili ang aming kakainin para sa isang linggo upang makatipid sa pamasahe. Nandito ka na agad, apo. Sumakay ka ba ng kalesa papunta ng bayan at pauwi? Nako, hindi po, La. Patunayan, ang binigay niyong pamasahe ay idinagdag ko na lang po sa nabili kong isdang galunggong. Ito po, 1.5 kilo po ito. At kumpleto na po ang lahat ng bilin niyo na kailangan para sa isang linggo. Ganun ba? Ay, magaling ang ginawa mo, apo. Pero, hindi ka naman ba napagod, ha? Napakalayo ng bayan. Hindi naman po. Nalibang naman po ako sa paglalakad at nakasabay ko si Benjo nang ako'y pauwi na. Hindi rin po ako nainitan dahil dala ko naman yung payong na lagi niyo pong bilin. Siya, sige. Magpahinga ka na muna dyan, ha? At ipapaksiw ko ang dala mong galunggong. At ang matitira ay mapausukan. Gagawin nating tinapa para tumagal pa ng ilang araw. Sadyang nasanay na ako sa lahat ng bagay, nakadikit ang salitang pagtitipid. Ang bagay na ito ang siya kong labis na hinahangaan kay Lola. Sa hirap ng buhay namin ay malamang na hindi kami makakakain ng 3 beses sa isang araw kung ang bawat biyaya ay uubusin kaagad kahit hindi naman kailangan. Nang tumuntong ako ng kolehiyo ay kinailangan kong himiwalay pansamantala kay Lola. Pinilit niya akong mag-aral sa Maynila kahit batid niyang mawawalay ako sa kanyang poder ay tiniis niya ang kalungkutan. Kompleto na ba ang iyong gamit dyan sa iyong maleta, Apo? Opo, La. Ilang beses ko pong chinek ang lahat ng laman nito para masigurong wala akong makakaligtaan. Ang payong, lagi mong gagamitin kung kinakailangan, ha? Ang mga bitamina araw-araw inumin.
At may paracetamol akong nilagay sa iyong maleta. Wala ang lola sa iyong pupuntahan, kaya alagaan mo yung sarili, apo ko. Opo la, pangako po. Itatatak ko po sa isip ko ang lagi niyong bilin. Mag-iingat ka, Harold, apo. Mag-iingat po, gaya ng lagi niyong bilin. Ang apo ko, magpapakabait ka dun sa Maynila, ha? Magpapakabait po la, gaya ng lagi niyong pangaral. Ikaw la, mag-ingat ka lang palagi dito ha. Huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Ibinilin kita kay Benjo na silip-silipin ka na dito araw-araw. At ibilita niya sa akin sa sulat ang iyong kalagayan. Salamat, apo. Pagpalain ka ng Panginoon. Labag man sa aking kalooban ay sinunod ko ang payo ng aking lola na sa Maynila mag-aral ng kolehiyo. Ang sabi niya, mas maraming oportunidad ang naghihintay sa akin kapag nakatapos ako ng aking kursong accountancy sa isa sa sikat na universidad sa Maynila. Halos buwan-buwan ay nakakatanggap ako ng sulat galing kay Benjo na nagsasaad na ayos lang si Lola at lagi niya itong sinusubaybayan sa araw-araw. Hindi rin nakakalimot sa pagliham si Lola at ang karamihan ng mababasa ko sa sulat niya ay ang kanyang mga bilin. Kahit ako'y malayo na sa poder ni Lola, ay hindi niya pa rin ako nakakalimutang paalalahanan ng mga mabubuting bagay. Madaming beses ko pa rin nakakasama si Lola kapag umuwi ako ng Quezon. At kadalasan, ginugugol ko ang aking bakasyon sa aming bahay. La, namiss ko tong galunggong na tinapan ninyo. Hindi pa rin nagbabago ang lasa. Malinamnam at tamang-tama lang ang asin. Ganon ba, apo? Abay, wala bang ganyan sa Maynila, ha? Meron naman po la. Sa katunayan ay halos tinapa ang lagi kong kinakain sa boarding house. Ayos din ang lasa ng tinapa sa Maynila pero syempre walang makakatalo sa tinapa na gawa ng lola ko. Ay, nako. Binola pa ako. Pasensya ka na, apo, ha? Imbis na naghanda ako ng masasarap na ulam sa iyong pagdating ay tinapa pa rin ang nakahain sa mesa. Nahihiya ako sa iyo, apo. Pero kailangan lang talaga natin magtipid lalo na at malapit ka nang magtapos sa kolehiyo. La, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Para sa akin po ay napaka-espesyal ng hapunang ito. Dahil muli na naman kitang nakasalo sa hapagkainan. Iyon po ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng isang buwang bakasyon, ay muli akong nagbalik sa Maynila upang mag-enroll. Sa mga panahong yon ay 4th year college na ako. Bukod sa pinababaunan ako ni Lola ng kanyang espesyal na tinapa, ay hindi rin niya kinalimutan ang lagi niyang mga bilin. Na ako'y magpapakabait, mag-iingat, at laging magtipid sa abot ng aking makakaya. Mabilis na lumipas ang panahon at natapos ko ang kolehiyo sa kursong accountancy. At mayroon na rin akong trabaho sa isang accounting firm dito sa Maynila. Isang araw, nagulantang ako ng isang telegrama. May sakit si Lola at isinugod ito sa pagamutan. Nang araw ding yon ay nagpaalam ako sa opisinang aking pinagtatrabahuhan at mabilis na lumuwas ng Quezon. La, kumusta ka na? Ano po ang masakit sa inyo? Sabi ko naman ay huwag kang magpapagod. At baka naman sobra-sobra nyo pa rin tinitipid ang inyong sarili. Sabi ko naman sa inyo,
hindi na kailangan sobra ng paghihigpit ng sinturon. May trabaho na po ako, oh. At kayang-kaya na natin kumain ng masasarap, la. Teka, apo. Kakarating mo pa lang eh. Napakarami mo nang nasabi. Ayos lang ako, apo ko. Kaunting pahinga lang daw, sabi ng doktor, at makakalabas ako ng ospital na ito ng magaling at malakas na gaya ng kalabaw. At makakapagkopra na ako ulit. Lola naman eh. Hindi nyo na kailangan magtrabaho pa. Ako na po ang bahala sa lahat. Ang dapat nyo lang gawin ay magpahinga. Abay, lalo akong makakasakit. Kaya wala akong ginagawa. Basta, ang biling ko naman na sundin nyo ngayon, la. Magpahinga ka. At hindi ka na babalik sa koprahan, ha? Umaagos ang luha ko sa puntong iyon. Bagamat ipinapakita ni Lola ang kasiglahan sa mga oras na yon, ay batid ko na ang katotohanan. Ipinagtapat na sa akin ng doktor na hindi na magtatagal ang buhay ng lola ko. Mayroon na pala siyang kanser sa baga at nabibilang na ang kanyang mga araw. Harold, apo, makinig ka sa aking mabuti. Wala nang ikaw ay musmus pa lamang, ay alam kong hindi ko na ibigay sa'yo ang para sa'yo. At alam kong nagdarandam ka sa akin, apo. Pero nais kong malaman mo na mula sa iyong kamusmusan ay wala akong ibang hinangad kundi ang ibigay sa'yo ang lahat ng para sa'yo. Basang-basa ng luha ang aking mga mata at kasabay ng luha ko ay ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Ngunit hindi ako natinag. Nais ko pang makasama ang lola ko sa mga sandaling iyon. At kung maaari lang, ay ayoko nang lisanin ang kanyang puntod. Wala na si lola. Wala na ang taong humubog ng aking mabuting pagkatao. Ang luminang sa aking kabataan. At ang laging nagbibilin ng mabubuting bagay. Pagkaraan ng ilang araw ay inayos ko ang mga gamit ni Lola. Inilagay sa mga kahon ang mga damit niya at sa baul naman ang mga mahalagang bagay. Sa aking pag-aayos ay tumawag ng aking pansin ng isang maliit at manipis na parang aklat. At hindi ako maaaring magkamali. Isa iyong bank book o listahan ng mga accounts ng isang bangko. Nakalimbag doon ang buong pangalan ni Lola at ang account number niya. Nang simulan kong buklatin ang bank book, ay tumambad sa akin ang ilang milyong halaga na nakadeposito rito. At lalong gumulat sa akin ay ang pagkakalimbag ng buo kong pangalan bilang secondary account holder ng account na iyon. Kung aking susuriin ay ginawa ni Lola ang mag-impok simula pa lamang nang ako'y batang musmus. Kaya sa aking malawak na pagkakalkula, tiniis ni Lola na hindi kami makatikim ng masasarap na pagkain. Na hindi kami makatikim ng ginhawa. At lalong hindi kami gumastos ng sobra sa aming kailangan. Bagkus ay tinipid niya ng husto ang aming buhay. Hindi dahil sa ipinagdadamot niya ang maginhawang buhay sa akin, kundi dahil nais niyang pagdating ng panahon ay maranasan ko ang magandang kinabukasan. Hindi ko sinayang ang ilang milyong piso na naiwan ni Lola para sa akin. Ginamit ko ito upang makapagtatag ako ng sarili kong accounting firm. Mayroon na akong maayos na buhay
Pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang kabilin-bilinan ni Lola. Na kahit may malaking biyaya, ay hindi ito kailangang ubusin agad-agad kung hindi naman kailangan. Bagkus ay kailangan pa ring magtipid kung kinakailangan. Hanggang dito na lamang at nawa ay mayroong mahalagang aral na natututunan ang mga tagapakinig. God bless po sa ating lahat.